Magandang umaga po sa inyong lahat. Happy New Year! Narinig ninyo na tayo'y nasa bagong taon ng simbahan. A new liturgical year na nagsisimula sa panahon ng Adbyento. Ano ba yung Adbyento? Advent, ibig sabihin pagdating. So ano yung ginugunita natin, yung pinagdiriwang natin, yung pagdating ni Jesus? Actually, the liturgical year is like a continuum na parang cycle na nagtapos tayo last week sa pagdiriwang ng kapistahan, dakilang kapistahan ni Kristong Hari, one who comes in majesty. At ngayon, at the beginning of the year, we're celebrating the coming of Jesus also. So, it's about coming. Kaya nga, sa Tagalog, ito yung panahon ng pagdating. Hindi lang Adbyento, no? Pagdating. Dumarating si Jesus. Kaya nga, nakita nyo na, no? Meron na tayong korona ng Adbyento, inilawan na natin yung unang kandila. May tanong ako sa inyo, ano yung date of birth ninyo? Ibulong nga ninyo yung date of birth ninyo, sabihin nyo sa katabi nyo. Yan. Date of birth. Okay? Madaling sagutin, no? Uy, malapit na yung birthday ko. Ganon, no? Second question, ano yung date of death ninyo? Ibulong nga ninyo. Parang wala pa, Father, hindi namin alam yan, no? May sasabihin akong date, no? January 25, 2036. Friday yon. Okay? January 25, 2036. Yun yung araw ng kamatayan ko. Oh, nakakatakot, no? But let me explain. Meron ako nakita sa website, isang site na ang pangalan ay The Death Clock. Na-encounter nyo na yon? The Death Clock. At sabi dun sa Death Clock na yon, dun sa site na yon, have you ever asked yourself when you will die? And our advanced life expectancy calculator will accurately predict your death date for you, depending on where you live, how much you smoke, and your lifestyle, to show your own death clock countdown. Wow, very interesting. So engaging. So, may mga questionnaire doon, no? So it asks for details, date of birth, sex, whether you smoke, yung BMI ninyo, yung body mass index, your outlook, halimbawa, whether you're optimistic, neutral, pessimistic, or suicidal. It also asks about alcohol consumption, tapos anong bansa kayo. And so, last November 19, I tried to enter my details into the death clock, and it said, based on our calculations, you will die on Friday, 25th January 2036. You will live to be 63 years, 7 months, and 6 days old. That's 4,084 days, 4 hours, 10 minutes, 38 seconds remaining, or approximately 11 years, sabi. And then it further continues with the disclaimer. Sabi, should be used for fun only. This calculator is unlikely to predict your actual date of death. And naturally, no, it's a website about health. And then it adds, our top tips for a longer life. 1, maintain a healthy weight. 2, regular exercise. 3, stop smoking. 4, balanced diet. 5, drink less or no alcohol at all. 6, good sleep. 7, regular checkups. 8, manage stress. 9, maintain social connections. 10, lifelong learning. And yet even then, the death clock would say, this calculator is unlikely to predict your actual date of death. Mga kapatid, ito yung tema ng ating unang linggo ng Adbyento.
Kasi, ano yung sinasabi sa atin tungkol dito? Or ano yung sinasabi niya? Tungkol sa katapusan. About the end. Not only the end of our life, pero the end of the world, the end of time. At sabi, it would come as a surprise, like a trap. Dun sa Tagalog, yung binasa natin. Eto, no? Baka abutin kayo ng araw na hindi handa. So, pwedeng abutan tayo na hindi handa. Kasi hindi natin alam kung kailan darating. At nakasulat, no? It will assault anyone who lives on the face of the earth. At yung ating ebanghelyo, ano yung pinapakita niya? Nakakatakot na mga tanda tungkol sa araw, tungkol sa buwan, sa mga bituin. Tapos yung mga bansa ay masisindak at malilito. Tapos, pati yung daluyong ng dagat, no? Ito yung magiging matindi. Tapos yung mga tao'y hihimatayin sa takot, sa pag-iisip sa araw na ito. Ngayon, sinisimulan natin yung panahon ng Adbyento. Ito'y isang panahon ng pag-asa. Hindi lang pag-asa, no? Anticipation. Ano kayang mangyayari? At yung mga pagbasa ngayon, tayo inaanyayahan para magnilay. Magnilay tungkol sa pangako ng Diyos. Magnilay tungkol sa gaano ba tayo handa. Tapos magnilay tayo, ano ba yung ating itutugon o yung ating tugon doon sa paghihintay na yon sa pagdating ni Jesus. Yung unang pagbasa galing kay Propeta Jeremias. At narinig natin ang isang propesiya ng pag-asa. Sabi, darating ang panahon. The days are coming when I will fulfill the promise I made to Israel and Judah. Darating na yung panahon na yon. Tutuparin ko na yung mga pangako. At yung mga salita ng propeta na yon, ano yung tinuturo niya? Yung hinaharap. The days are coming. Darating na ang mga araw. Tayo ay mga nilalang na tumitingin sa kinabukasan. Tinitignan natin yung hinaharap. I believe tayo lang sa mga likha ng Diyos ang ganyan. Yung mga hayop, hindi. Yung mga halaman, hindi nila nakikita yan. Tayo, tumitingin tayo dyan. Nung ako'y nag-aaral ng philosophy, yung pinili kong pilosopo para gawan ng aking thesis, pangalan niya Ernst Bloch. Siya ay isang German philosopher, pero take note, German pero Marxist at atheist. Ibig sabihin, di siya naniniwala sa Diyos. Pero naniniwala siya sa pag-asa. He believed in hope. And sabi niya na yung pagtingin dyan sa hinaharap, yan ay isang bahagi ng pagkatao natin. It's part of the very fabric that makes us human beings. Yung kanyang, yung work niya na napaka-importante, ang tawag doon ay The Principle of Hope. Ganda ng title, no? The Principle of Hope. Tapos doon sa first words niya, doon sa unang chapter, ayan yung sinulat niya. Denken heißt überschreiten, sabi niya. German niya, no? Denken heißt überschreiten. Anong ibig sabihin niyan? Thinking means venturing beyond. Sa Tagalog, ang pag-iisip ay nangangahulugan ng pagtawid. Hindi lamang ito, pagtawid. Ang pag-iisip ay paglampas. Ano yung kahulugan nito? Na yung pag-iisip ay isang proseso ng pag-abot o paglampas sa kasalukuyang hangganan ng kaalaman. Hindi lang hanggang dito. It goes beyond. Ito'y lumalampas din sa pananaw o sa karanasan. At sabi niya, the human being is not only animal rationalis, is not only rational animal, he is animal sperans. He is the hoping animal. Kapag tayo nabubuhay, hindi lang natin iniisip yung kasalukuyan. Iniisip natin yung hinaharap. Kaya nga, nagpaplano tayo. Kaya nga, naghahanap buhay tayo. Kaya nga, nag-aaral tayo.
Yun nga yun. Yung pagbasa ngayon, tumitingin sa hinaharap. Kasi may pangako yung ating Panginoon. Ano yung pangako na yun? The promise of a Savior, a descendant of David who will bring justice and righteousness. Ito'y paalala sa atin na yung Diyos ay matapat. Na maski na merong mga panahon na madidilim, mga panahon na nakakatakot, mga panahon na malulungkot, yung plano ng Diyos para sa atin ay iligtas tayo. At iyon ay isang bagay na sigurado. Yung kalang pagbasa natin, no? Paul's letter, first letter to the Thessalonians, yun yung unang aklat sa Bagong Tipan na pinakaunang sinulat. Okay? Yung pinakaunang sinulat na aklat ng Bagong Tipan. Nagsulat si San Pablo. It's a challenge. Ano yung challenge na yun? Na sana tayo ay lumago. Lumago saan? Sa pag-ibig, sa kabanalan. Para saan? Habang hinahanda natin yung pagdating ng Panginoon. Kaya nga, yung Adbyento, ito'y paghihintay, pero it's not a passive waiting. It's a time to examine our lives and then to strive for greater love. Kung nagmamahal tayo sa kapwa, mas patindiin pa natin yung pagmamahal na yon. Kung minamahal natin yung ating Panginoong Diyos, gawin natin mas mainam pa yung pagmamahal na yon. At yung sinabi ni San Pablo, no? May the Lord make you increase and abound in love. Tayo ba'y lumalago sa pag-ibig? Tayo ba'y nabubuhay sa isang paraan na sumasalamin doon sa sinabi ng Panginoon sa Ebanghelyo? Doon sa Ebanghelyo ni San Lucas, nakita natin yung cosmic signs na tinatawag, no? Ano ba yung cosmic signs na yon? Yung the coming of the Son of Man in glory. Alam niyo, isang naiisip ko rin dito ay isa pang philosopher, no? Si Immanuel Kant, no? Actually, napakahirap nitong philosopher na ito, no? Si Kant. At yung mga estudyante ng philosophy, pag pinag-aralan siya, alam niyo yung conclusion nila? Conclusion nila, I can't understand him. No? Mahirap intindihin. Pero sabi ni Kant, meron tayong 3 tanong sa buhay natin. Basic questions. What can I know? Ano yung pwede kong matutunan? Pangalawa, ano yung dapat kong gawin? What must I do? At tapos ikatlo, ano ang pwede kong asahan? Kita ninyo, no? Was darf ich hoffen? Ano yung pwede kong asahan? At ito yung katugunan doon. Sino yung inaasahan natin? Yung pagdating ni Jesus. Tulad ng sinabi ko, yung Ebanghelyo, nakakatakot man yung mga dumarating. Pero dun sa huli, ano yung makikita natin? Darating yung anak ng tao. The Son of Man will be coming. Kaya, ano yung dapat nating iwasan? Dito sa ating Ebanghelyo, sinabi, no? Mag-ingat kayo na huwag kayong magumon sa katakawan at paglalasing. Huwag tayong gumawa ng ganito na hindi tayo handa sa pagdating ng ating Panginoon. Let us be sober. Let us be vigilant. Paano? Let us be prayerful. At dapat maging handa tayo na tumayo sa harapan niya. At yung Adbyento, pinapaalala sa atin na yung buhay natin ay hindi lamang itong buhay na ito, na magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Na dapat yung mga mata natin, tumingala tayo sa taas. At hindi tayo madistract sa mga nangyayari sa mundo na ito. So, paano mangyayari itong bagay na ito? Paano tayo makapaghahanda habang tayo nagdiriwang ng Adbyento? Maraming bagay. Una, no? Umasa tayo sa mga pangako ng ating Panginoon. Tulad ng bayan ng Israel, anong ginawa nila? Umaasa sila sa pagdating ng Mesiyas. Na nananalig sila na yung Panginoon, tutuparin niya yung mga pangako niya. Maski na merong mga paghihirap. Nino kaya kayo keniing Kapampangan? Tapos siya pinanggamat yo? Sino yung Kapampangan dito? Parang wala, no? Tinatanong ko yon kasi sa Kapampangan, ano yung translation ng
pag-asa. Translation ng pag-asa ay kapanayan. Ano yung kapanayan? Panayan is maghintay. Kaya yung kapanayan, yung hope, it's not just any action, but it's an action of waiting. Pero yung waiting na yun, it's full of hope. Kaya we hope and wait. Pero at the same time, we wait and hope. While waiting, we hope. And while hoping, we wait. Yeah, we continue hoping, pero there will be time. And so, we have to wait. Ikalawa, let's grow in love. Make love the foundation of our preparation. Reach out to those in need. Forgive those who hurt us. And deepen our relationships. Tapos ikatlo, stay vigilant. Take time for prayer and reflection. Magdasal kayo. Keep our hearts free from sin and ready to welcome Jesus. Hindi lang ngayong Pasko na ito, but every day of our lives. By Christmas season, we will start the celebration of the Jubilee year of 2025. And this is it's really apt for us because we are pilgrims of hope. That is the theme of the coming Jubilee year. And let's begin during this Advent to bring about that hope. You know, dear friends, just a sharing, final thing. My best experiences are when I am able to celebrate the sacraments. Yun ang pinakagusto ko, no, bilang sa aking buhay ngayon. Kapag nakakapag-celebrate ako ng mga sacraments, lalong-lalo na kung nandun yung mga kabataan. Halimbawa, Holy Mass, confessions, and then even anointing of the sick. Gusto kong ikwento sa inyo isang memorable na panahon na ginawa ko yan. I start with this, no? Pangalan niya Jay, or sometimes they call him JJ. JJ was a 15-year-old. Athletic. He was an athletic lad. Naglalaro siya ng football, tapos sumasali siya sa mga long-distance races. Tapos enjoy din siya, kapiling yung mga kaibigan niya. Tapos paborito siya ng mga kaklase niya. Bakit? Kasi lagi siya masaya. Ngayon, nung malapit na siya matapos ng junior high school, na-diagnose siya ng cancer. Tulad ng nanay niya na nauna na sa kanya, no? A couple of years earlier, namatay yung nanay niya. Tapos, itong bagay na ito, it was really a blow that came to him. He was about to enter the prime of his life. How much suffering he had when his left leg had to be amputated from the thigh. It's even more emotional than physical suffering. Kasi no more running, no more football. Tapos yung panahon na yon, pandemic time yon. Tapos si Jay, naputulan na siya ng paa. He was joining his classmates for the daily online classes. Pero he remained the life of the section to which he belonged. And he sought that things be as ordinary as possible. Tapos at this point, yung school, it was not anymore towards having a career, pero just to relieve him of the pain that his illness was bringing. Tapos I was requested to anoint our young student. He was our student here. And we did the rite, yung anointing of the sick, at the living room that had become the room of Jay. Around us were family and friends. Tapos merong time doon na kailangan niya mangumpisal, so umalis yung iba, at kami na lang dalawa ni Jay doon. And he made a good confession. Tapos sabi niya, Father, pwede ko kayong makausap pagkatapos nito bago sila bumalik? Tapos, sige, sabi ko. Tapos, nung nag-usap na kami, sabi niya, ito yung tanong niya, Father, how do I prepare for a holy death?
Father, how do I prepare for a holy death? And so I scrambled, no? I gave some suggestions. Sabi ko, huwag kang matakot na sabihin sa iba na mahal mo sila. Tapos itong mga moments mo, together with your classmates and friends, you savor them. And then when you're alone, talk to God before you go to bed. Itong mga sagot na ito, for me, they did not really matter to me. Pero what mattered more? The question. The more important thing was the question. How do I prepare for a holy death? Here was a young man concerned about a holy death. I thought to myself, I should prepare for my own death, even if I do not know when it would come. Wisdom indeed from a young man. And then, Jay would die a few weeks later. My question to all of us, how about us? How do we prepare for a holy death? Let's go back to the death clock. In the end, it would say, this calculator is unlikely to predict your actual date of death. But then, it does suggest tips to keep a healthy life. The message of Advent is clear. The end will come. Yes, surely. But we do not know how. We do not know when. We do not know where. But it does tell us it will come. And it tells us we wait, we prepare, we hope, we rejoice. Today we have lit the first Advent candle. And let it remind us that Christ, our light, is coming. And when He comes, may we be ready to welcome Him with faith, hope, and love. God bless us all.